I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ito po yung balita ngayong umaga. Ito pong pinaka-latest updates video natin mga bes. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan, si Janet Napoles, tumatanda, no? Sa kulungan. Ang problema kasi dito, ayan, nagpagamit. Kaya siya ang nabuntunan. O, diba? Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Pag gumawa ka talaga ng kasamaan, masasadla ka talaga sa kasamaan. Sabi dito, mga beso, Napoles, hinatulang guilty sa money laundering kaugnay ng PDAB scam. Sino kayang susunod, mga kababayan? Yun. Taga-supply ng pera ito nung panahon ng mga yan. Si Jinggoy Estrada, ayun, binasura ng korte yung motion reconsideration niya. Balik selda for sure, plus yung ano niya pa, yung kaso niya ngayon. Agay. Basahin po natin ng kompleto detalyado, okay? Sabi dito, according to the Business World Report, the Pasig City Regional Trial Court, Branch 158, sentence Napoles to 7 to 14 years in prison for each count of money laundering and a 94.15 million fine. My goodness, ilang taon? 7 to 14 years ang pagkakulong. My goodness. Dapat sinali si yung dalawang senador. Si Shukla at saka si Budots Dance. O diba mga bes? This is the second conviction won by the AMLAC in collaboration with the Department of Justice against Napoles involving the 2013 PDAP Priority Development Assistance Fund or pork barrel scam. She allegedly mastermind in 2024 the Manila RTC branch. 24 sentence Napoles to 7 to 14 years in prison and a fine 16 million. Ang laki ng fine mo, madam. O baka marami ka pang pera kaya yung multa mo 16 million, yung isa 94.5 million. Agay. And ang kanyang fine, multa 16 million, ang laki. Nako po. 14 years, 7 to 14 years imprisonment. Nako. Ay, paglabas mo ugod-ugod ka na. In its ruling, the Pasig RTC narrated how Napoles scheme to use bogus non-government organization to claim pork barrel funds for ghost project. Yan, yung panahon na yan yung nangyayari sa bansa. Grabe nga. Sabi nga ni Pangulong Marcos Jr., dekada na talaga ang korupsyon sa Pilipinas. Ngayon lang po na expose. Siya mismo ang nag-expose, ang Pangulo. Ayan, pork barrel. Ngayon, ghost project naman sa flood control. Hindi kayo naloka. So, I hope, no? Dahil sa pag-expose ng Pangulong Marcos Jr., matigil na po yan, yung korupsyon sa Pilipinas. By making it appear that funds originated from the legitimate sources, Napoles canceled its criminal origin, an act that fully satisfied that elements of money laundering under the Anti-Money Laundering Act of 2001 as amended, the AMLAC said. Both the 24 to 2025 anti-money laundering conviction are subject to appeal were sent by the AMLA as a significant milestone in its fight against financial crimes. This sends a strong message: those who abuse public funds will be held accountable. Yan. Panawagan nyo sige kay Sara Duterte. AMLA Executive Director Matthew M. David said in a statement. Diba? Ganun din po yung mga engineer na sangkot. Yung mahilig magnakaw sa kabanang bayan. Sana maparusahan kayo. Lalo na ngayon sa isyong flood control. Kinakawawa niyo talaga ang Pilipinas. Grabe. Wala. Saan ang puso niyo? Saan ang konsensya? Saan ang hustisya sa bansang ito? Kung ganito lagi ang nangyayari. Ngayon, at in-expose ni Pangulong Marcos Jr., nagagalit kayo.
Oh, sabi ni Singson, resign daw ang Pangulo. Sira ulo, di ba? Kasi tagilid sila eh. Kaya yan. Oh, resign Marcos. Marcos resign. Kasi tagilid sila eh. Oh, madadali sila sa investigasyon ng ICI. For sure yan. Oh, na police conviction is significant victory in the government's fight against corruption. It served as a powerful reminder that the AMLA, in collaboration with the government's agencies, is committed to prosecuting individuals involved in the plunder of public funds. My goodness, yan ang sinasabi natin. Ay, nako. Tuloy, on August 22, Napoles was sentenced to up to 55 years in prison for diverting 7.55 million in the pork barrel of Double Dersur by Governor Mark Douglas Cagas IV. Oh my goodness. 55 years in prison for diverting 7.55 million in the pork barrel of Davao del Sur. Ay, sus. Palagay ko doon na siya mamatay sa kulungan ito. Diba? Napoles is currently serving multiple prison sentences for early conviction related to the PDAP scam at the Correctional Institute for the Women in Mandaluyong. Sabi ko nga, sayang ang buhay ng tao. Sinilang ka sa mundong ito, mga kababayan. Dapat alagaan mo yung buong pagkatao mo. Gumawa ka ng kabutihan para hindi ka masasadlak sa anong kapahamakan at kasamaan. Pero dahil very careless ka, walang habas ang pagnanakaw, yan ang resulta. 'Di ba? Kulong ang pupuntahan mo. Kaya learn and lesson sa lahat, pero hindi pa rin nadadala yung iba. Nagnakaw pa rin. Kaya yan, lumabas na naman ngayon sa flood control. For sure, mga kababayan, may kalalagyan talaga sila. 'Di ba? Kaya maraming galit kay Pangulong Marcos Jr. Marcos resign kasi nga alam nila madadali sila. 'Di ba? Tingnan niyo mga nagko-comment dito, guys. Naging full guy si Madam. Yung ibang sangkot hindi pa nakulong. Imposible na one person operation lang. Kaya nga, 'di ba? Sino ba ang pinakapuno dito? Dapat siya ang nagdusa, nag-iisa lang. Sino ba ang involved dito? Parang sinalo niya lahat, mga kababayan. Ayaw kasi ikanta ang kasabwat Dapat nga kinanta niya. Matagal na rin yan. Imbis habang buhay kulong, plunder na absuelto yung mga sangkot dyan si Budots, Dance, at saka si Bakla. Di ba? Bakit nga ba kasi hindi nagsasalita ito si Napoles? Palagay ko walang naniniwala na sa kanya, pero alam nyo, parang kawawa rin siya kasi sinalo niya lahat. Pero ano magagawa natin? Ganun talaga ayaw niya magsalita, di wow. Napakabagal at bulok ng justice system ng Pinas. After 12 years, ngayon lang na sentensyahan. Yun ang problema. Ewan ko ba ano nangyari sa justice dito sa atin. Napakabagal ng proseso. Ang kupad talaga. Ito ang sasapitin ng mga diskaya. Senator at Congressman Laya at tatakbo pa sa 2028 at 2013. Si Diskaya bulok na sa kulungan. Correct. Madam Napoles, hindi ka na makalabas sa kulungan. Pananandalian ng kasaganahan habang buhay kulong. Yes. Wala na. Matanda na siya. Therefore, sana yung mga sangkot din makasuhan. Ano yun? Lukuhan? Kaya nga, dapat nga magsalita siya. Malinaw na mayroon senador at congressman. Tama. Kaya, goes. It is estimated that the Philippines government was defrauded of some 10 billion over the course of the scam, having been divided to Napoles, participating members of the Congress and the other government official, including 23 senators who managed to steal approximately 10 billion pesos aside from the FIDAB. And ayun. Nako. So, ibig sabihin talaga, may mga nakinabang. Bakit ayaw niyang pangalanan? Nako, ewan ko. Kaya nga, contractors, ganito rin ang mangyayari sa inyo. Yun, mga bes.
So yun mga kababayan, ano po ang komento nyo tungkol kay Napoles? Sa totoo lang, no, sinalo niya lahat. Kung totoo yung sinabi ng isang nagkomento na talagang mayroon pong nakinabang nung panahon na yun, nasaan ang konsensya? Dapat nagpakulong din siya. Kasi nakinabang din siya dyan sa PDAB scam na yan. Pork barrel. Naku, matindi ang nakawan talaga, ano? Kaya ito, abangan po natin sino po kaya ang susunod kay Napoles, dahil na-expose ng Pangulo yan na matindi ito. Kawawa kayo. So yun mga bes, ang aking pinaka-latest updates ngayong umaga. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye bye. Nababus, God bless Philippines. Follow me mga kababayan. Follow me mga bes.